Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon na gamit lang daw sila. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang gamitan daw tayo ngayon. So nakakaloka kasi may nabasa akong comment, ang pagpunta daw ni Atisa Manalo at Bea Milan Windorski sa Myanmar, sa Miss Universe Myanmar para umattend doon, ang pag-imbita daw sa kanila ay with benefit dahil daw nagamit lang daw ang beauty queen natin sa publicity ng Miss Universe Myanmar para pag-usapan ang kanilang reyna at ang kanilang pageant. So, anong reaction ko dyan? Wala. Nakakaloka kasi parang ako, para sa akin, win-win situation naman. So, palagay na natin, nakipag-collab ang Myanmar sa Pilipinas sa mga beauty queens natin katulad ni Atisa at saka ni Bea Milan Windorski to attend doon sa pageant nila. Ako, para sa akin, inimbitahan nila si Atisa as a judges. Tapos, ayun, so si Atisa, marami naman siyang tagahanga na talagang taga-Myanmar since 2018 pa. Kaya ang masasabi ko, in fairness naman kay Atisa, hanggang ngayon, mahal pa rin siya ng mga taga-Myanmar. At nakita naman natin kung paano sila natutuwa na nandoon si Atisa. And then, yes, publicity ng Myanmar, pero publicity din ni Atisa. Alam mo yon, yung after mong manalo ng Miss Universe, third runner-up, so naging artista, tapos ganito pa rin yung impact ng tao sa kanya para pa rin siyang lalaban sa Miss Universe or sa Adman pageant, at ngayon na hinihintay pa rin si Atisa kung sasali pa ba sa iba pang pageant. So para sa akin, it's a publicity for Atisa manalo pa din. Kumbaga, benefit, may nabibenefit doon si Atisa. Bakit? Kasi una, bayad sila doon as hurado. Pangalawa, trabaho yung pinunta doon ni Atisa, di ba? So, nagtrabaho si Atisa doon, hindi naman nagpa-cute lang. And then, ayun, higit sa lahat ay bongga dahil, alam mo yun, napag-uusapan pa rin ang Atisa Manalo. At marami pa nga rin bitter sa kanya, yung mga galit kay Atisa, ng mga tagahanga na, alam mo yun, nagtataas ang kilay. Ayun, ganon. So, para sa akin, dahil she's third runner-up sa Miss Universe, kaya siya inimbitahan dyan. At wala namang masama kung nagpunta si Atisa Manalo dito sa Myanmar. Kasi kung iisipin mo, Celeste Cortesi, pumunta din noon sa during time ng Miss Universe Thailand 2023. Hindi ako nagkakamali. At naging hurado doon. Pero hindi naman natin masabi na publicity ni Celeste Cortesi na naging hurado sa Miss Universe Thailand. Kung tutuusin naman, hindi naman kailangan ng Thailand yun, di ba? At ganoon din yung Myanmar. Hindi din nila kailangan. Parang feeling ko may sarili silang pageant at kahit sino pwede at welcome. At ganoon din daw itong si Bea Milan Windorski. So para daw naging publicity daw ng Myanmar ang pagpunta ng Miss Universe Myanmar, ang pagpunta ni Bea Milan Windorski dyan sa pageant nila. Ako hindi ko iniisip na ganun guys eh. Wala akong naiisip. Kung meron mang mga ganyan na pananaw yung ibang tao, ako para sa akin, it's good for Bea Milan Windorski na naimbitahan dahil kung tutuusin, kandidata pa lang naman si Bea Milan sa Miss Universe, hindi pa siya lumalaban, wala pa siyang nararating na placement, pero eto, tinitingnan nila ang beauty queen natin na wow talaga, di ba? Kung iisipin mo, parang wow, ang galing dahil para imbitahan nila si Bea Milan sa Miss Universe Myanmar, di ba? Candidates pa lang naman si at yung kanilang pageant ay kumukuha din ng makakalaban ni Bea Milan Windorski. So, nakita na ng
ng candidates ng Myanmar si Bea at nakita na rin ni Bea yung candidates nila. So, depende na lang yun sa kanila kung paano nila dadalhin yung mga sitwasyon na to as contestant sa Miss Universe. But for me, good for Bea Milan-Windorski na naimbitahan dyan at nakita naman ninyo grabe yung ingay na nangyari sa pangalan ng isang Bea Milan-Windorski. And for sure, hindi lang yan sa Myanmar, kundi sa buong mundo. Lalo na yung nagsalita si Natalie Glivova regarding kay Bea Milan-Windorski. Tingin ninyo, ang benefit niyan ay kay Bea Milan? Oh, di ba? Ang benefit ay sa atin lahat, sa pambato natin sa Miss Universe. Kumbaga parang, it's a good publicity. Kung hindi siya naimbitahan doon, syempre hindi mo siya makikita ni Natalie at hindi naman siya pupurihin ng ganun, di ba? At hindi tayo pag-uusapan sa social media. And then, ang social media, alam naman natin, buong mundo ang nakakakita. And then, yun ang maganda. Dahil isa tong publicity na pwedeng ang magiging kandidata ng Miss Universe ay maging kay Bea Milan-Windorski, kahit ang Miss Universe organization. Lalo na yung nagsalita si Natalie na, alam mo, kamukha mo si Oksana o kaya si Eddie Eddie Mar Martinez ng Venezuela. Kumbaga parang, wow, ganun siya kaganda, ganun ka-amazing ang isang Bea Milan-Windorski dahil para ma-amaze ang dating Miss Universe sa kanya. At paano pa yung mga uupong hurado sa Miss Universe pag nakita ba siya ay magagandahan din ba sa kanya? So it's a good publicity. Yung iba sinasabi nila, nako, nilalaro lang kayo niyan ni Natalie. To be honest, nilalaro man tayo ni Natalie or hindi, pag ito ang lumabas kay Natalie, mapag-uusapan. At yes, siguro matutuwa ang mga Pilipino kay Natalie, pero magtataka ang mundo kay Bea Milan-Windorski. Di ba? So, ako para sa akin, it's win-win situation. Kumbaga parang publicity, good or bad, is a publicity. And then para sa akin, hindi ko naman nakita na ginamit ng Myanmar yung dalawang beauty queen natin para pag-usapan yung pageant nila. To be honest, we are excited. Excited to look kung ano yung meron sa pageant na to. And then strategy game din yan ng Myanmar na para alam mo yun, panoorin sila ng mga Pilipino yung pageant nila at nang hindi lang ng Pilipino, ng buong mundo. And then yung doon sa pinakyat nila si Bea Milan-Windorski doon sa entablado nila as bigyan ng recognition award. I think it's a good din dahil syempre nakita din ng buong mundo kung meron mang nanonood sa kanila, di ba, mula sa iba't ibang klase ng bansa. I think it's good for publicity para kay Bea Milan-Windorski. Kaya kung sinasabi nung iba na kung ginamit lang ng Myanmar ang dalawang beauty queen natin, it's good publicity para sa dalawang beauty queen natin for Atisa Manalo at saka Bea Milan-Windorski. At wala akong nakikitang problema doon. Dahil para sa akin, kung ganun man yung naging strategy game ng Myanmar, natural lang maglaro din sila, di ba? At natural lang din na, alam mo yon, na manalo sila doon sa strategy game nila. At parang feeling ko, mas nag-benefit yung mga beauty queens natin kesa doon sa beauty queens nila. Yes, nandoon, nadidikit yung pangalan ng beauty queens nila kay Bea, pero kung iisipin mo naman, di ba? Parang wala din naman. So, wala din naman nangyari doon sa beauty queen nila. So, napansin lang natin na okay, may ganda. And then, the best na gawin natin, supportahan na lang natin din ang Myanmar sa Miss Universe bilang kapalit doon sa ibinigay nilang papuri, ibinigay nilang publicity, ibinigay nilang sitwasyon na maganda para sa ating beauty queen, di ba? So, bakit tayo magiging madamot? So, ibigay na lang din natin din sa kanila kung ano yung kailangan nila at supportahan din natin. Natural naman, syempre, kung ikukumpara mo naman si Bea Milan sa pambato ng Myanmar, syempre magkaiba sila. So, nandoon na parang siguro trabahuhin nila yung mga dapat nilang trabahuhin, mag-prepare ng bonggang-bongga para sa magiging laban nila sa Miss Universe. And then of course, wag makampante dahil hindi pa naman dito
natatapos ang lahat, hindi porket na puri, hindi porket na sinabi na ganito ay sure win na tayo. So kailangan trabahuin ni Bea Milan Windorski ang lahat ng aspeto. At doon sa part na yon, happy ako dahil at least napansin at napag-uusapan lalo ngayon ang ating pambato sa Miss Universe. And then looking forward ako kung ano pang ipapakita ng isang Bea Milan Windorski, paano siya maglalaro sa Miss Universe, paano niya ipapanalo ang laban natin sa Miss Universe. Ayan yung mga nilulook forward ko. And then, malalaman natin yan in the future. So, ilang buwan na lang ang hihintayin natin. Magsisimula na ang Miss Universe. And then, ngayon pa lang ay maging happy tayo dahil maganda yung feedback. And then, sana may iba pang bansa na mag-imbita kay Bea Milan Windorski. And then, malalaman natin yan very soon kung ano nga ba ang magiging eksena ng pambato natin sa entablado ng Miss Universe. And then, Atisa Manalo, nananatiling Atisa Manalo. Yes, tingnan ninyo na pag-uusapan niya sa social media kesyo kinukumpara sa Reyna ng Miss Cosmo. Ang Reyna ng Miss Cosmo, hindi na natin naririnig, hindi na sila naiimbitahan. Samantalang ang Reyna ng Miss Universe natin, kumbaga si Atisa Manalo ayun namamayagpag pa din, di ba? So yun lang yon. Wala namang masama kung naimbitahan sila ng Myanmar, and then para sa akin, yes, good para sa atin at wala akong nakikitang mali doon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.